Hello people! Early in the morning pinagawa ko ni Amo ng lemon cake. Gabi pa lang nagsabi na siya. At 11 AM daw, meron siyang bisita dito. Yung isang friend niya. And gusto niyang gumawa ako ng lemon cake in the morning. And pagkatapos kong nag-almusal, sinunod ko na agad tong lemon cake. In a bowl, naglagay tayo ng 2 cups ng sugar at 4 teaspoon ng lemon zest. Tapos, imamash lang natin yan together with the sugar para ma-infuse yung kanyang aroma. Then, sinunod ko na yung softened butter na 2 stick or 1 cup. Kailangan pag gumawa tayo ng cake or kung gusto niyo talagang matuto, gusto niyo talagang masarap yung kinalabasan nyo, i-prepare nyo lahat ng room temperature. Then, yung butter, lemon zest, at yung sugar, i-mix lang natin gamit yung hand mixer until mag-pale ang color and cream. At nakalimutan kong sabihin sa entrada na hindi pala ito na-serve talaga sa bisita dahil na late. Wait lang, dito muna tayo sa tutorial. After ng pa-creamy natin sa ating sugar, butter, and lemon zest, unti-unti nating ilagay yung ating room temperature na 4 large eggs. 5 yung ginamit ko dyan dahil very small yung aming mga itlog dito. Ewan ko ba kung bakit. So ito na nga, pagkatapos kung minix lahat yung mga ingredients na yan ay nag-brown out kami dito. Nag-shut off lahat ng mga electricity dito, linyada dito sa aming bahay. Sinunod ko na yung 4 tablespoon ng oil and 4 tablespoon ng lemon juice, 1 cup ng milk, 3 cups ng all-purpose flour sifted, 2 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng salt. Paghalu-haluin yan all together at make sure na hindi ma-overmix. Sa mga oras na yan, nag-preheat na ako ng oven at gumagana pa naman pati itong hand mixer. Laking gulat ko talaga nung pagkabunot ko talaga ng saksakan dyan sa hand mixer na yan ay biglang nag-shutdown lahat ng mga electric dito sa kusina. Ilaw, yung refrigerator, AC, at pati yung burner at ang oven ay hindi gumagana dahil wala ngang kuryente, dahil kuryente ang nagpagana dyan. Super aburido ako at yung cake batter natin ay nakatambay ng mahigit 2 oras. At nung nalagitnaan ng brown out, yung amo kong babae, natutulog pa kasi siya at hindi ko siya magising. Sa bandang alas 10 na siya ng umaga nung bumaba. Mag-11 na. Naka-ready na siya para i-ready niya yung sarili niya para sa bisita. At alam niya na wala kaming electric dito. At ang sabi ko, yung cake hindi ko pa nasalang dahil wala nga electric. Sabi niya naman, ay okay lang, wala na tayong magagawa dyan. Ang ginawa niya, nag-order na lang siya sa labas. Cake din, tapos pang breakfast na tinapay. At bumalik yung kuryente dito, pasado alas 12 na ng tanghali. And sinalang ko yung cake na yon ng 325 Fahrenheit at ibibake ko yon ng 1 hour to 1 hour and 10 minutes. At nagmamadali na akong gumawa dyan ng salig dahil ito yung request ni Amo para sa pangalawa naming alaga dahil soft lang yung kailangan niyang kainin. So gumawa tayo ng salig. Kakasalig lang natin last week, diba? Tatlong slice ng chicken, pinakuluan ko lang. Naglagay ako ng sibuyas, carrots, at luya. Nung naluto na yung chicken, hinango ko at nilagay ko sa baking pan. Yung broth naman ay sinala ko tapos ilagay ko na yung 2 cup ng calrose rice. Naglagay tayo ng mga 1 cup ng powdered milk. Naglagay tayo ng broth cubes. And nalutuin lang natin like gumawa tayo ng porridge. Yung chicken naman, kumuha ako ng kunting sabaw from the boiled meat. Naglagay tayo ng asin, paminta, paprika, garlic powder, onion powder. Naglagay tayo ng olive oil, konting food color na yellow, and naglagay tayo ng chicken spices dyan. Tapos, ilalagay natin yan doon sa manok para magkalasa and masarap siya. Kakasalig lang natin few days ago, pero yung pangalawa kasi naming alaga ngayon, kailangan soft food lang yung kakainin niya dahil merong nilagay yung dentist sa kanyang bunganga para ma-enhance yung kanyang ngipin. Parang lalagyan nata yan ng brace. So, kaya tayo napapasalig for today. At the same time, ito yung pinaka-favorite niyang pagkain. Yung chicken, iset aside muna natin yun dahil ibubroil natin yun 20 minutes bago kakain yung mga amo. Yung porridge naman, haluhaluin natin yun para hindi masunog yung ilalim. And dito naman sa blender, nag-blend tayo ng isang malaking kamatis. Naglagay ako ng konting garlic, asin, at lemon juice. Then, pagka na-blend na yung kamatis, saka ko ilagay yung naka-frozen na coriander leaves. Tapos, yun na yung pinaka-sauce ng ating salig. Buti na lang talaga, super late na yung lunch namin dito pag school days. Kasi itong pangalawang alaga, dating siya dito past 3 o'clock na ng hapon. Tada, ito na yung ating lemon cake na kamuntik na talagang ma-failed. At akala ko talaga hindi maganda yung kinalabasan niya dahil nakatambay yan ng
mahigit 2 oras din yung tambay niya bago siya na-bake. Ang mangyayari nito, konsumo namin dito sa bahay, hindi na sa bisita kasi yung bisita matagal lang nakauwi nung time na to. For the glaze ng cake, naglagay ako ng 1/3 cup powdered sugar and naglagay ako ng 2 tablespoon ng lemon juice. Pag feeling nyo na medyo malabnaw pa yung consistency, pwede kayong mag-add ng another 1/4 din na cup ng powdered sugar. I-glaze natin yan later pagka malamig na yung ating or mag-cool down na yung ating cake. Then dito naman tayo sa ating salig. Malapit na yan siyang maluto. Nag-add ako ng konting cooking cream. Pwede naman wala na yun. And ito, hindi ito dapat mawawala. Itong analog cream or cream in can. Hindi na ako naglagay ng asin dyan. Naglagay na tayo ng broth cubes kanina. And nung nilaga natin yung chicken, naglagay tayo ng asin. In another burner, nagpainit tayo ng butter at naglagay tayo ng mistika para matunaw yan siya. Isa yan sa pinaka-importanting spices dyan sa salig. Hindi yan magiging salig kung walang mistika. Pero yung iba naman, wala namang gamit na mistika. Pero dito sa bahay, meron talaga. Nag-cool down na yung ating lemon cake. So, lalagyan na natin ng glaze. Kung vanilla cake naman yung gawa nyo at gusto nyo lagyan ng glaze, yung 2 tablespoon ng lemon juice doon sa ating glaze ay i-replace nyo ng 2 tablespoon din ng milk. And bago ko isi-serve yan sa kanila, ay nag-slice ako ng mga 4 slices. Kasi paghayaan ko lang na buo yan, ay hindi yan magkakalasog-lasog yan dahil hiwa lang yan sila ng hiwa kahit hindi nakaline. Yung cupcake kanina na nakita nyo, yun yung mga extra na nasimot ko doon sa bowl na pinagmixikan natin. And dito naman tayo sa salig. Dapat bago i-serve, ganito yung consistency niya. Ang daming natira niyan dahil yung kumain niyan is yung pangalawa lang alaga at yung amo kong babae. Kakasalig lang namin. So yung bunso, ang gusto niyang kainin is yung daud ba siya na pagkain namin kahapon. Yung panganay naman, sandwich yung kinain niya. Ayaw niya talaga na salig.